Dati, normal lang igalaw ulo mo. Di mo iniisip. Ngayon, minsan hirap ka nang umalis sa paradahan dahil di mo na maiikot ng maayos ang ulo mo. Buti nandito ka, may 3 epektibong ehersisyo ako. Kapag ginawa mo ito, malaki ang tsansa na agad mong maramdaman ang ginhawa, galaw at pagluwag ng sakit. Sumabay ka na agad at maipapangako ko sa iyo, mararamdaman mo kaagad ang pagbabago at talagang mapapansin mo ang pagkakaiba. Bakit minsan hindi na natin maigalaw ng maayos ang leeg at ulo? Dahil ba hindi natin ito masyadong nagagalaw? Hindi mo na magawang tumingin ng maayos sa iba't ibang direksyon, kaya umaayon na lang ang mga kalamnan at fascia. Habang mas kaunti ang galaw mo dahil halos palagi na lang tayong nakatingin diretso sa screen ngayon, mas lumalala ang problema. Kung paano mo natutunan ang galaw na yan, pwede mo ring itong matanggal sa tamang ehersisyo. Gagawin natin ngayon. Ipakikita ni Gabi ang ehersisyo. Ako ang magpapaliwanag at gagawin natin ito ng sabay. Gabi, umupo ka muna. At nangako ako na dapat masukat ang magiging resulta. At para masukat natin ito ngayon, Gabi, umupo ka ng tuwid at huwag mong igalaw ang iyong katawan. Ngayon, ipihit mo ang ulo mo pakaliwa hanggat kaya mo, tulad ng ginagawa mo sa bahay. Tandaan mo kung saan lang kaya mong tumingin. Sunod, tumingin ka sa kanan at ulitin. Salamat, hanggang saan ang kaya mong tingnan? Tandaan mo ang nakita mo ngayon. Pagkatapos ng ehersisyo, uulitin natin yon at tingnan mo ang mangyayari. Sige, magsisimula tayo sa unang ehersisyo. Umupo ka ng maayos, panatilihing tuwid ang likod at iikot mo ang ulo mo ng 45 degrees pakaliwa. Yuyuko mo ang kaliwang siko at hihilahin mo pababa ang kaliwang balikat hanggat maaari. Talagang hilahin mo pababa, ilagay mo ang kanang kamay sa ibabaw ng ulo pero hindi sa gitna ng ulo, kundi medyo sa likod para kapag hinila mo, manatili ka sa pag-ikot. At ngayon, ilapit mo ang iyong baba sa lalamunan at hilahin mo ang ulo papunta sa kanang tuhod. At pagkatapos ay mararamdaman mo ang pag-unat sa likod kaliwang bahagi ng batok at palalalimin mo pa ang pag-unat na ito hanggang maramdaman mo. Hindi na komportable, papunta na sa hindi maganda. Ayaw natin mangyari ito. Gusto natin na manatili lang tayo sa tamang antas ng sakit na kaya pa nating tiisin dahil doon natin makukuha ang pinakamagandang bisa at pinakamabisang resulta ng ehersisyo. Ngayon, maghihintay tayo hanggang sa lumuwag ang mga kalamnan, fascia at lahat ng kailangang stretch. Kalmado lang, dahan-dahang hilahin. Kapag naramdaman mong humihina na ang tindi, pwede mo pang hilahin ng kaunti pa ang ulo mo. Laging siguraduhin na kaya mo pa at positibo pa rin ang pakiramdam. Medyo pahirap ito, pero positibo pa rin ang pahirap na yon. Maganda ang paghinga mo, ngayon magdadagdag tayo ng lakas na ehersisyo. At hihilahin mo ang ulo mo paatras, pataas, pakaliwa, pero hawakan mo lang ito nang hindi gumagalaw. Hilahin ng tama. Tapos, titigas ang litid dito. Titigas siya. Tapos mag-relax ka at ituloy mo pa ang pag-unat. Ituloy mo pa ang pag-unat. At ulitin mo. Kontrahin mo ulit. Kontrahin mo. Kung kakaiba pa rin ito sa'yo sa bahay at di mo alam ang papatigasin, ituloy lang ang pag-practice. Kahit hindi mo pa pinipilit patigasin, nakakakuha ka na ng magagandang resulta. At dahil dyan, mas papagandahin pa natin ito. At pagkatapos, hilahin mo ulit pataas, pakaliwa ang ulo mo. Talagang hilahin mo ng maayos. Pagkatapos, pakawalan mo at hilahin pababa ulit. At mag-ingat ka ngayon pakawalan mo na. At aktibong hilahin mo ulit pababa ang ulo mo. At ngayon, natututo ang mga kalamnan, yung humihila at yung hinihila na magtrabaho ng maayos ng magkasama. Para ang iyong gulugod, ang iyong leeg na bahagi ng gulugod ay gumana ng perpekto. Tama ang pagkakalagay ng bigat, maganda ang paggalaw at iba pa. At pagkatapos, lalabas ka ulit. Sige, isang malalim na paghinga, isang malalim na pagbuga, at gagawin natin ang pareho sa kanang bahagi. Handa ka na, nakaupo ka ng tuwid, iikot mo ang ulo mo sa kanan, tapos ilaliko mo ang kanang siko at hihilahin mo pababa ang kanang balikat hanggat maaari. Ilalagay mo ang kaliwang kamay sa ibabaw ng ulo mo, medyo paatras, at hihilahin mo ang ulo mo pababa, pasulong sa kaliwa. Tama, huwag iikot ang katawan, panatilihing tuwid ito.
Ngayon, mararamdaman mo ang pag-igting at pag-unat sa likod kanang bahagi ng batok. Manatiling tuwid lang. Hilahin pa ng hilahin at huwag lalabas sa pag-ikot. Oo, kailangang manatili ang pag-ikot. Siguro hawakan pa ng kaunti sa likod, mas madali kang makakapanatili sa pag-ikot. At huminga ng malalim. Ilabas ng malalim ang hininga. Ngayon, hilahin ang ulo mo paatras at pataas sa kanan ng maayos. Hilahin mo lang ayon sa kaya mong tiisin. Hindi mo kayang hilahin ng sobrang lakas kasi tututol katawan mo. Gawin mo lang ayon sa lakas mo. Pakinggan mo pa rin ang nararamdaman mo. Kapag naramdaman mong may mga negatibong pakiramdam, senyales yon na ayaw na ng katawan mo, kaya titigil ka na rin. Lagi mong pakinggan ang katawan mo. At ulitin mo, iunat mo paatras paitaas. Maganda, kontrahin mo, paatras paitaas. At paluwagin, tapos ulitin mo panghilahin papasok. Ang paluwagin ay hindi ibig sabihin na aalis ka sa pag-unat. Hilahin mo pa, papasok. At ngayon, manatili ka lang dyan. Manatili ka, manatili ka, manatili ka. Ilagay mo ang kamay pababa, panatilihing tuwid ang likod at hilahin mo ulit ng aktibo. Oo, nag-uusap na naman ang mga kalamnan. Sino ang magpaparaya? Sino ang hihila? Paano mapoprotektahan ang gulugod? Hilain mo ng maayos. Hilain. At lumabas ka ulit. Napansin mo na, mahirap talaga ang ehersisyong ito, di ba? Huminga ng malalim papasok at palabas. Ngayon, ilagay mo ang kaliwang braso mo sa likod ng kaliwang bahagi ng ulo mo. Hindi, baliktad pala. Pasensya na, sa harap kanan. At ilagay mo ang kanang kamay mo sa likod kaliwa ng ulo mo. Oo, tama. Kaliwang kamay, harap na kanang bahagi ng ulo. Kanang kamay, likod na kaliwang bahagi ng ulo. At ngayon, ikot mo ang ulo mo gamit ang lakas ng mga braso mo. Manatili kang tuwid habang umiikot. Mas madali kapag malapit ka sa sentido dahil mas mahaba ang leverage ng braso mo. At gawin mo ito ng mahinahon, dahan-dahan pero matindi. Higit sa lahat, huwag biglain, kundi dahan-dahan lang. Oo, para eksaktong malaman mo kung kailan sinasabi ng katawan mo na ayaw na niya, huminga ka ng malalim. Ang paglanghap ay nangangahulugang manatili ka sa posisyon. Ang pagbuga naman ay nangangahulugang lalalim ka pa ng kaunti sa pag-unat. Tama, huminga ng malalim. Huminga ng malalim palabas. Tuloy-tuloy lang. At habang lumuluwag ang mga kalamnan at mga fasya, pinapataas mo ang antas para manatili ka lang sa hangganang positibo. Masarap na sakit, aktibo, bakasyon, positibong pakiramdam. At ngayon, mag-ingat ka. Panatilihin mo ang ulo mo kung nasaan ito at subukan mong ipihit ang ulo mo pakanan. Sinusubukan mong ipihit ito pakanan, pero pinipigilan mo ito. Pakawalan mo, tapos ipihit pa pakaliwa. Oo, napansin mo rin, pwede pa igalaw ng kaunti ngayon. At ulitin mo, ipihit mo siya pakanan, subukan mong ipihit siya pakanan. Pakawalan mo ng kaunti at ipihit mo pa siya pakaliwa gamit ang mga kamay, pero dahan-dahan lang. At ulitin mo, gusto ng ulo na pakanan, pakawalan mo ng kaunti at ipihit mo pa siya pakaliwa. At ngayon, dahan-dahan at maingat mo siyang pakakawalan. Pakawalan mo siya at ipihit mo siya pakaliwa nang hindi iniikot ang katawan. Iikot mo ang ulo mo pakaliwa at magsikap ka. Iikot mo siya pakaliwa, iikot mo siya pakaliwa at ibalik mo siya sa harap. At gawin mo rin sa kabilang side. Iikot mo siya pakanan at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang sentido at ang kaliwang kamay sa kanan. Ang tainga, yun. At dahan-dahan lang magsimula. Medyo mabigat ito para sa akin ngayon.
Kasi yung mga kalamnan na kanina sa nakaraang ehersisyo ay sobrang ikli. Kailangan nilang humaba ulit ngayon. Kaya dapat masanay muna ang katawan ngayon. Bigyan mo siya ng oras. Gawin mo ito ng relax para maging maginhawa ang pakiramdam. Huminga ng maayos. Kapag kaya mo nang obserbahan ang iyong paghinga at sadyang huminga ng may kamalayan, huminga ka ng malalim hanggat maaari. At sa pinakamalalim mong pagbuga, magbigay ka pa ng kaunting dagdag sa pag-unat. Tara, magpatuloy pa tayo ng kaunti. Huminga ng malalim at sa pagbuga, dagdagan pa ng kaunti. At muling huminga at sa pagbuga, dagdagan pa. Pero siguraduhin mong hindi ka lalampas sa iyong hangganan. Dapat ay pakiramdam mo ay maayos pa rin. Mapapansin mo na maayos pa rin ang pakiramdam mo kung nakakakahinga ka pa ng relax. Kapag hindi ka na komportable, nahihirapan ka na ring huminga ng maayos. At ngayon, gusto mong aktibong ipihit ang ulo mo pakaliwa, pero hinahawakan mo ito gamit ang mga kamay mo. Hinahawakan mo ito gamit ang mga kamay mo. Pagkatapos ay bibitawan mo ulit at lalalim pa ang pag-unat. At ulitin natin, gusto ng ulo mong pumunta sa kaliwa. Gusto niyang pumunta sa kaliwa, bibitawan mo, tapos ipipihit mo pa ng kaunti pa kanan. Pero laging siguraduhin na ito ay komportableng sakit pa rin. Laging i-adjust paunti-unti. Ano ang komportableng sakit? Pero palagi, kapag may tanong ka o hindi ka sigurado, mas mabuting umatras ka ng kaunti. At ulitin mo pa. Gusto mong paikutin pa pakaliwa, paluwagin mo, paikutin mo pa ng kaunti papunta sa pag-unat at bitawan mo. At panatilihin mo ang posisyon. At paikutin mo pa kanan, paikutin pa kanan. Mas pa, mas pa, mas pa, mas pa, nandito ako. Mas pa, mas pa, mas pa, at dahan-dahan ibalik sa tuwid. At sige lang ha, maging positibo. Gawin mo ng ganyan, dahan-dahan lang, para komportable ka. Ngayon, ituwid mo ulit gamit ang mga kamay mula sa harap. Kunin ang ulo sa likod at hilahin ng maayos. Pero huwag mong iikot ang likod mo. Dapat tuwid lang ang likod mo ngayon. Ulo lang ang hihilahin papunta sa harap. At mapapansin mo, dito sa cervical spine, makakaramdam ka ng hapdi. Karaniwan yan sa ganitong pag-unat dyan. Ang maliliit na kalamnan na yan madaling makaramdam ng hapdi. Pero kung masakit, kung mahapdi, kung matindi, pero kaya mo pa rin tiisin, ayos lang yan. At dito, maghihintay muna tayo hanggang sa ang mga kalamnan at mga fascia ay dahan-dahang magdagdag ng galaw. At pagkatapos, huminga ng malalim. Sa pagbuga ng hangin ay subukang umabot pa ng kaunti at huminga ulit at umabot pa ng kaunti at huminga ulit at umabot pa ng kaunti. At ngayon, itulak ang ulo pabalik. Ang ulo ay itulak pabalik hanggang sa kaya mo pa itong tiisin. Pakawalan at ipagpatuloy ang pag-abot sa pag-unat. At muli, ang ulo ay gustong tumaas, panatilihing tuwid ang likod. At pakawalan at ipagpatuloy ang pag-abot sa pag-unat. At muli, ang ulo ay gustong tumaas. Pakawalan at ipagpatuloy ang pag-abot sa pag-unat. At ngayon, dahan-dahan mong pakakawalan. Panatilihing tuwid ang likod at ibaba ang ulo. Panatilihing tuwid ang likod, ibaba ang ulo, ibaba ang ulo, ibaba pa, ibaba pa, ibaba pa ng kaunti at pagkatapos ay bumalik ulit pataas. At ngayon, gagawin natin ang kabaligtarang galaw bilang balanse. Dahan-dahang umusad pa atras, dahan-dahan hanggat kaya,
Tuloy-tuloy pa atras at pagkatapos ay bumalik sa tuwid na posisyon. Sige, at mag-relax ng kaunti. Gumalaw-galaw ng kaunti. Igalaw ang mga balikat ng kaunti. At ngayon, pwede na tayong maging excited dahil darating na ang pagsubok. Umupo ka ulit katulad ng dati. Alalahanin mo kung hanggang saan mo kayang tumingin pakaliwa at pakanan. At gabi, tumingin ka sa kaliwa. Tingnan mong mabuti kung gaano kalayo ang kaya mong tingnan pakaliwa at obserbahan mo kung hanggang saan ka aabot. At tumingin ka naman sa kanan. Tumingin ka sa kanan. Huwag igalaw ang katawan, dapat tuwid lang ang katawan at balik sa normal. Oo, naiisip ko na napansin mo. Wow, may pagkakaiba talaga. Maaaring sumakit ang kalamnan mo kapag unang beses mong gawin ang ehersisyong ito. Huwag kang magulat dahil senyales yon na ang mga hibla ng kalamnan na hindi gumagana dati ay na-activate na ulit. 2 o 3 araw lang, mawawala na yon. Nakakatuwang makita kung gaano pa karami ang pwedeng makita. Isulat sa komento at manatili dito. Gawin ito minsan sa 1 araw sa loob ng 1 linggo. Sa susunod na linggo, tuhod naman ang tatalakayin. Paalam!